Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Senator Cynthia Villar tungkol sa pag-badshot daw ni First Lady Lisa Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. So bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pa kayo pindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Konting lambing lang po, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Senator Cynthia Villar tungkol sa bad shot o yung pagtatamporo ni First Lady Lisa Marcos. Isa na lang din, since nandito yung gusto baka may shake po sa ano yun politika yun O tayo naman kung ano lang ang tama yun, di ba? So siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira si Sara. Siyempre ang tatay, pag binibira yung anak, nagiging defensive, di ba? So yun, totoo naman na natural reaction. Katulad nung kay First Lady Lisa Marcos, natural lang naman na mag-react siya na sa statement ni Pangulong Duterte dahil asawa siya. Natural reaction yun, siyempre pagtatanggol niya. So same thing din naman yung naging reaction ni Pangulong Duterte na naramdaman niya yung anak niya ay naaapi na at hindi pinagtatanggol nung binira si BP Sara tungkol dun sa confidential funds na hindi nagsasalita si Bongbong Marcos. Siyempre masakit kay kay Pangulong Duterte na pagkatapos akong sawayin ng anak ko dahil tumakbo siya bilang presidente, ang gusto ko magpresidente siya, sinaway niya ako at sinuportahan ka, nagpaubaya sa iyo. Nung ikaw na yung nakaupo, ipababayaan mo na hindi ka malang nagbigay ng kahit na anong statement para patigilin yung mga kongresista. Tandaan po ninyo nakaupo ng Senate House Speaker yung pinsan niya. Kamag-anak niya yung nakaupong speaker doon. Hindi niya pinagsabihan na awatin yung mga kongresistang bumabatikos kay BP Sara tungkol dun sa confidential funds na alam naman nila na yung confidential funds na yun galing yun sa Office of the President na kung tutusin nga daw impeachable offense yun, yung pag-transfer niya ng confidential funds sa OVP at kailangan ubusin na or gastusin na yung 125 million sa loob lamang ng 11 days kasi December po yun. So ang cut-off po noon December 31, kung hindi niya magagastos yun is ibabalik po yung budget sa gobyerno at kailangan po magpaliwanag ng opisina ng OVP. So since hindi magagamit na yun ng Office of the President dahil nga medyo malaki pa, is itinransfer nila sa OVP. So ang namblema doon si BP Sara dahil kailangan niyang gastusin na yung budget na yun. So 11 days. Yun yung kini-question ng mga kongresista na bumabanat kay BP Sara na sinasabing corrupt daw, saan daw ginamit yung pondo na yun. So hindi nila naisip na galing yun sa Office of the President, pero 'di ba hindi nila nirespeto si BBM. Hindi nirespeto ng House Speaker yung desisyon ng pinsan niya ni BBM na ibigay doon yung confidential funds. 'Di ba? Doon pa lang sumumana yung loob ni Pangulong Duterte na teka lang, bakit parang iniiwan mo sa ere yung anak ko pagkatapos ng magpaubaya sa iyo yan para maging presidente ka, pagkatapos niyang tanggapin yung confidential funds na galing sa iyo, ngayon siya yung binabanatan at siya yung gustong ipa-impeach, hindi ka nagsasalita. So normal reaction yun. Kumbaga ibalik lang din natin kung kay First Lady Lisa Marcos, normal reaction na ipagtanggol niya si BBM dahil asawa niya. So normal reaction lang din naman yung ginawa ni Pangulong Duterte na ipagtanggol yung kanyang anak dahil binabanatan ng mga kongresista at hindi pinagtatanggol ni BBM. Diba? Doon pala makikita niyo yung pagkakaparehas, pero parang kinakalimutan na nila yung senaryong yun na natural reaction lang. I think it's a natural reaction ng isang tatay. Bilang asawa din po, yung reaction ng
kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Oo, hindi na ako makikipag... O yun, napakaganda na sinabi rito ni Senator Cynthia Villar. Parang sampal to kay kay First Lady Lisa Marcos. Gagawin niya lahat para maging successful yung asawa niya. Dito kasi sa ginawa ni First Lady Lisa Marcos, parang pinalabas niya, pinakita niya lang na talagang mahina itong weak itong si BBM, na hindi kaya ipagtanggol yung kanyang sarili. Pwede pa nga lumabas dito na siya pa yung kumaladkad sa kahihiyan dito kay BBM, na pinapakita niya na ina-under or parang nasasapawan niya na si BBM, na parang dinidiktahan niya na magalit ka na, pinagtatawanan ka na ng vice president mo, parang ganun, parang inuudyukan niya, 'di ba? Imbis na kausapin niya, bigyan niya ng suporta na wag mo intindihin yung sinabi ni ganito, yung vice president mo sumusuporta pa rin naman sa iyo, hindi siya nagbigay ng any statement regarding sa problema na yan. So dapat ganun ginawa niya, suportahan niya, hindi yung parang gusto niya mangyari. Magalit din si BBM kay Sara Duterte dahil nagalit siya. So napakaganda na sinabi ni Senator Cynthia Villar na politika lang yan, suportahan mo yung asawa mo para maging successful siya, bigyan mo siya ng lakas ng loob, bigyan mo siya ng parang maging malinaw yung kanyang pag-iisip kung paano haharapin yung mga ganyang klaseng issue. Since sabi nga ni BBM, immune na siya dyan, manhid na siya dyan. So dapat ganun ka na rin. Imposible hindi ka pa sanay sa mga pagbabatikos ng ganyan kay BBM. Ang tagal niya nang nasa politika. Ang tagal niyo nang magkasama. Andyan din yung mga may anak ka rin nasa politika rin. So napaka-imposible hindi ka pa immune. Although natural reaction pa rin naman. Siyempre tao lang naman yan na talagang mararamdaman niya yung galit kapag binabatikos na yung kanyang pamilya. Pero sana naisip din niya na na ganoon din naman yung naramdaman ni Pangulong Duterte nung anak naman niya yung binabanatan ng mga congressman tungkol doon nga sa confidential funds, na hindi nagsalita si BBM, hindi ka nga rin nagsalita First Lady Lisa Marcos, hindi ka nga man lang nagsalita para ipagtanggol din yung BP. O baka naman may nagbubulong, o baka may bumubulong nga naman, sabi nga ng iba, may bumubulong daw na para siraan o sinisiraan si Vice President Sara Duterte. So may tagabulong daw dyan, kaya siguro yun yung mas pinaniniwalaan. Kaya ganun lang yung reaction niya nung narinig niya or nakita niyang tumawa daw di umano si BP Sara nung binanggit ni Pangulong Duterte na meron tayong bangag na presidente. Yun yung hindi nagustuhan, o yun yung kumbaga yun yung nakitang butas ng mga vlogger na bumubulong na ito na yung pagkakataon para siraan si BP Sara. Yun nga, nagtagumpay sila dahil uminit yung ulo ni First Lady Lisa Marcos at yun nga, naging trending yan. So naging views po, naging content po ng mga vlogger na sumisip-sip, bumubulong dito kay First Lady Lisa Marcos. Away. Wag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente, di ba? Narinig mo, First Lady Lisa Marcos, gumawa ka na lang daw ng mga project since First Lady ka, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Pangulo na gumawa ng anumang project na makakatulong sa taong bayan na may ahon sa kahirapan or kahit pa paano maibsan yung kahirapan nila. Hindi yung gumagawa pa ho kayo ng issue na ikinasisira pa po ng Pangulo ni Pangulong Marcos. Di ba? Kinakaladkad nyo lang po yung pangalan niya. Kinakaladkad nyo sa kahihiyan. Na parang sinasabi nyo mahinang nilalang ang presidente natin at parang naniniwala na ngayon yung iba na sinasabi nga kumbaga kayo pa yung batas, kayo yung mas nasusunod, na sinasabi nila na hindi talaga si Bongbong Marcos ang presidente. Lumalabas parang first gentleman lang siya. Iba yung kumukumpas, iba yung nagmamanage po ng gobyerno natin ngayon. So wag po sanang ganun na mangyari dahil
ang binoto po ng taong bayan is si Pangulong Marcos, si Bongbong Marcos. So, andyan lang po kayo as First Lady. Sabi nga ni Senator Cynthia Villar, tulungan nyo maging successful po yung asawa ninyo. Maggawa po kayo ng mga project na gumawa kayo ng project na makakatulong po kay Pangulong Marcos na makatulong din siya sa taong bayan na mas nangangailangan. Hindi yung sabi nga 'di ba na ni VP Sara, napakarami natin problema. So doon po kayo kumuha ng project na pwede natin gamitin o pwede niyong gamitin na para maibsan nga yung kahirapan tulad na lang sa presyo ng mga bilihin. Mag-isip kayo ng pwede niyong i-project na pwedeng ikiangat ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Baka matulungan siya kasi baka nahihirapan na si President Marcos na mag-isip kung ano yung mga pwedeng maging project niya para matulungan yung taong bayan. So, yun po yung magandang suggestion ni Senator Cynthia Villar. So, sana po, yun nga, pakinggan po ninyo yung sinabi ni Senator Cynthia Villar na tulungan po ninyo maging successful ang inyong asawa, si President Bongbong Marcos. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.